Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na ang pagmamataas at pagmamatigas ay mahirap talunin? Lalo na kung isang tao ay pilit na ipinapahayag na tama ang mali. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na ang mga puno ng mga saserdote, ang mga matatanda ng bayan, ay pilit na itinatago ang katotohanan. Inililiko nila na huwag maniwala ang mga tao. At hanggang ngayon, yun pa rin ang nangyayari. Kaya nga, ang hamon ng Ebanghelyo ngayon ay ipahayag natin ang katotohanan sa pamamagitan ng uri ng ating pamumuhay. Yung pamumuhay na kung minsan kasi may mga kasalanan na mahirap aminin, lalo yung mga kahinaan natin. Pero kung tayo ay naniniwala sa buhay na mag-uli na binigay ng Diyos sa atin, ay kailangan isabuhay natin, kailangan makita sa ating pamumuhay na merong pagbabago na nangyari. At isa sa mga bagay na dapat nating gawin ay aminin lagi natin pag tuwing tayo ay nagkakasala, tayo ay nanghihina, aminin ka agad, magpakumbaba, lumapit sa Diyos at aminin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi nga natin kayang baguhin ang ating sarili. Kailangan natin ng mas makapangyarihan, ang kapangyarihan ni Jesus. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Wala nang iba. Kaya nga kung meron ka pang ibang pinaniniwalaan na pinanggagalingan ng iyong kalakasan, kapatid, magbalik loob ka sa Diyos dahil ito ang katotohanan. Siya lang ang Diyos na namatay ngunit nabuhay. Siya lang, wala nang iba. Kapatid, kung meron kang kahinaan sa buhay, meron kang mga bagay na mahirap pagtagumpayan, meron akong magandang mensahe sa iyo, magandang balita na pag hiningi mo sa Diyos na ikaw ay tutulungan, nandyan siya lagi. Ang banal na Espiritu Santo ay nasa iyo na. Nasa iyo na. Kaya kapatid, ito ang magandang balita, ang katotohanan na nasa atin na ang Diyos. Kasama natin ang Diyos lagi. Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe para sa iyo at para sa akin. Kaya pagpalain ang iyong araw, kapatid. Happy Easter. Happy Easter. God is good. God bless. God is good.